Fast forward pa rin tayo mga kabakit at nandito na nga ang mga termas at ang mga kasamahan natin na painante at driver at dito nga tayo nagkita-kita na mga kabakit sa site na kung saan ay dito natin ibababa si PC60-6. Kinakailangan mga kabakit na bago natin ibaba si PC60 ay uunahin nating ibaba ang breaker na ito. Tinulungan ko na mga kabakit si painante at si driver para kami ay mas mabilis. Dapat sila mga kabakit ang magbababa nito pero nagpresenta na rin ako na ako na ang mag-ooperate kay PC60 para mas mabilis ang aming trabaho at para makabalik na rin agad ng Manila ngayong araw ding ito. Kinakailangan ko kasing makabalik agad ng Manila mga kabakit sapagkat tayo ay may mga naiwan pa doon trabaho. Tayo ay magkakabit ng dalawang breaker line para kay PC120 at PC128-8. Kakabit tayo mga kabakit ng breaker line. So abangan nyo mga kabakit ang video na yon dahil ang PC120 at PC128 ay magkaiba ang ating ikakabit na pyesa para sa kanilang breaker line. Pagkatapos matalian mga kabakit ni Termas Painante at ni Termas Driver, ang box na pinaglalagyan ng breaker ay akin na itong sinabitan. Sinabitan natin ito mga kabakit sa pamamagitan ng bucket. Kung mapapansin nyo mga kabakit na ang box ay dito ko idinaan sa bandang likuran at hindi sa gilid. Ang dahilan mga kabakit, kapag ang box na yan ay dito mo agad ibinaba sa gilid, may tendency mga kabakit na bumaliktad ang isang heavy equipment. Ang diskarte natin mga kabakit ay dito natin ibinaba sa bandang likuran. Kinakailangan mga kabakit na nakasayad bagya ang box nito sa flooring o sa semento. Saka natin ito isiswing papunta sa kaliwa. So ganun mga kabakit ang diskarte. Dahil umiiwas tayo sa anumang aksidente na pwedeng mangyari sa site. At maayos nga na naibaba na ni Termas Edar ang breaker ni PC60-6. At ngayon naman mga kabakit, ang isusunod na natin ay ibababa na o unloading na tayo kay PC60-6. Mga kabakit, kaya pala ito pinalagyan ng client ng rubber pad. Ang kanya palang project ay nasa gilid mismo ng highway. Sumusunod mga kabakit ang client nito sa isang protocol na kung ikaw ay gagamit ng heavy equipment sa highway ay kailangang hindi masisira ang daan. Yan ang mga kabakit ang dahilan kung kaya't nilagyan ng mga termas ng rubber pad ang track link ni PC60-6. Ang diskarte naman ng ibang kontraktor kapag walang rubber pad ang kanilang kadena ay nilalagyan naman nila ito mga kabakit ng mga kahoy o yung mga nagputol-putol na tabla na mga kukulamber o kaya naman ang diskarte ay mga lumang gulong. Yan mga kabakit ang diskarte ng iba. Subalit mas matrabaho yung ganon dahil pag lumilipat na ang heavy equipment ay ililipat mo rin mga kabakit ang inilagay mo na mga kahoy at gulong para nga hindi masira ang kalye. Balikan natin mga kabakit ang pagbababa ng unit ni Termas Edar at eto na nga mga kabakit ay unti-unti ko nang ibinaba o nag-travel pa abante si PC60-6 at ito nga mga kabakit ay sa puntong ito ay maayos na naibaba ni Termas Edar si PC60. Sa mga nagnanais na kumuha o magkaroon ng interesado sa ganito kalalaking unit katulad ng PC60-6, may available pa tayo mga kabakit na 3 unit sa loob ng bahay ni Kuya at may mga darating pa na ganito kalalaki na mga PC78, PC60 sa mga susunod na mga araw. Bumaba muna ako sandali mga kabakit at kailangan kong tulungan din ang mga kasamahan ko na painante at driver. Kinakailangan na matanggal agad namin ang tali sa box ng breaker maging sila mga kabakit ay nagmamadali ding umuwi dahil mayroon pa rin daw silang susunod na biyahe mamayang gabi. So pagkatapos niya mga kabakit ay nag-ikot muna ako dito sa itaas sa site na kung saan ito ang pag-aari ng ating client. Napakaganda mga kabakit ng lugar nila at talagang marirelax ka sa paligid nito. Puro puno ng kahoy, maayos ang hangin, nadaloy ng hangin. Walang sagabal sa iyong paghinga, hindi katulad dyan sa atin sa Manila na halos usok na ng mga sasakyan ang ating masisinghot. At bago ako bumaba sa itaas ay pumunta muna ako dito sa gilid na kung saan ay tinanaw ko munang muli si PC60 at ang truck na pinagkargahan niya. Para sa dagdag kaalaman, ipalo nyo ako mga kabakit.